Thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Ngayong gabing ito, mga minamahal, bago po tayo dumako sa ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang ating pong mahal na missionary at asawa po ni Pastor Altim, Eborda ng Living Water Baptist Church Nueva Ecija. Si Ma'am Rose Eborda po ay nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayon. Happy birthday, Ma'am Rose Eborda. Muntik na nating hindi mabati ngayong gabi. And at the same time, we would like to congratulate them sapagkat mami na po si Ma'am Rose Eborda at syempre daddy na si Pastor Altim. So, happy birthday Ma'am Rose at naway patuloy kaming maging blessing sa inyo at gayon din naman patuloy na pagpalain ng Diyos ang gawain dyan po sa lugar ng Nueva Ecija. So, thank you so much at siguro po, nabati na natin ang ilan sa mga nagbe-birthday ngayon. So, I believe, handang-handa na tayo sa mensahe. Amen? So, ang tatalakayin ko po ngayong gabi, the basis of our hope. Okay? Ano po yung pinagbabatayan ng ating pag-asa? Saan po nakasandig ang ating pag-asa? The basis of our hope. So, buksan po natin ating mga Bible sa Lamentation chapter 3. Lamentations chapter 3. Hindi po iilang beses o iilang ulit na napakinggan po natin ito. In fact, kamakailan lang si Pastor Wendell, naaalala ko, ginamit din po niya ito. At naaalala ko rin, nung nandoon po ako kila Pastor Jericho Samson, ito rin po ang ginamit kong talata. Pero alam niyo po, what is important is the guidance and the leading of God. And you know what? As what I realize sa panahong ito, talagang kailangan po na lagit-lagi makarinig tayo ng mensahe na makapagpapalakas po sa atin. Okay? So, sige po, Lamentations chapter 3, verses 21 to 23. Yung iba nga po, baka kabisado na ito. And I believe, maganda po yan.
Sapagkat tuwing maaalala po natin ito, maaalala po natin na meron po tayong pag-asa. Amen? Alright, Lamentations chapter 3 verses 21 to 23. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, basbasan mo po at pagpalain mo po ang iyong mensahe. Gamitin mo po ang mga talatang ito sa amin pong muling ikatatatag, ikapagpapala, dakilang Panginoon. Lord, please continue to give me wisdom in sharing your word. Empower me, O God. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Masasabi po natin na ang message na ito ay po pwedeng maiugnay po natin sa kung paano po tayo in-encourage at pinalakas ng mensahe ng Panginoon kagabi. So kaya sa panahong ito na talagang by sight, medyo nakaka-apekto po, po pwedeng pag pinayagan natin, medyo manghina po tayo. Yung mga nakikita natin, yung napapakinggan po natin, yung mga nangyayari, maging sa atin, po pwede po na ito po ay makapanghina po sa atin. Kaya naman, ang panglaban po natin talaga, salita ng Diyos. At ngayong gabing ito, mga minamahal, ang tatalakayin ko po sa inyo ay ang pinagbabatayan. Yung basis ng pag-asa, meron po tayo. Alam nyo, may mga pagkakataon po na makakaramdam ka na parang ang sitwasyon natin helpless and hopeless po tayo. Okay? Pero sa usaping Kristiyano, hindi kailanman magiging helpless at hopeless po tayo. Hindi tayo magiging helpless sapagkat laging may saklolo mula sa Diyos. Di po ba? God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya lagi pong may saklolo. Kaya hindi po pwedeng Kristiyano ka magiging helpless. Laging may help. Dahil meron po tayong greatest helper. At yan ay ang ating Panginoon. So ganun din po, hindi po pwedeng hopeless. Pag ikaw ay nasa Panginoon, there is always hope. At yan ang gusto kong talakayin natin. Now, just for you to appreciate this message, it is good for us to understand the background of Lamentation chapter 3. Siguro po makatutulong. Tingnan niyo po yung mga unang talata po ng Lamentations chapter 3. Pansinin po natin. Ito po ay panaghoy ni Jeremiah. Ang sabi po niya sa verse number 1, I am the man that hath seen the affliction by the rod of his wrath. He hath led me and brought me into darkness, but not into light. Surely against me is he turned. He turneth his hand against me all the day. My flesh and my skin hath made me old, hath made old. He hath broken my bones. He hath builded against me and compassed me with a gall and travail. He hath set me in dark places, as they that be dead of old. He hath hedged me about that I cannot get out. He hath made my chain heavy. Also when I cry and shout, he shouteth out my prayer. He hath enclosed my ways with hewn stone. He hath made my paths crooked. He was unto me as a bear lying in wait, and as a lion in secret places. He hath turned aside my ways and pulled me in pieces, and he hath made me desolate. He hath bent his bow and set me as a mark for the arrow. He hath caused the arrows of his quiver to enter into my reins. I was in derision to all my people, and their song all the day. He hath filled me with bitterness. He hath made me drunken with wormwood. He hath also broken my teeth with gravel stones. He hath covered me with ashes. And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Gusto ko damhin po ninyo ang mga kapahayagan dito po sa mga unang bahagi po ng Lamentations chapter 3. Because every time na ating pong binibigyang pansin ang Lamentations chapter 3, nakasentro na po tayo doon po sa ating pong teksto, di po ba?
So it is good for us to somehow have an idea doon po sa unang bahagi na ipinapahayag po sa atin. Ang sabi ng verse number 19, remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall. My soul hath them still in remembrance and is humbled in me. So dito po mga kapatid, kung papansinin po natin, they are in darkness. Diba? So sila po ay nasa kadiliman. They are in derision. Diba? Binanggit po dito. Yung idea po, mockery, kahamak-hamak, o katawa-tawa yung kanilang kalagayan. So nasa kadiliman, katuya-tuya ang kanilang sitwasyon. They are in destruction, desolation, and devastation. Diba? So yun po yung kanilang sitwasyon. They are down. Diba? Talagang masasabi po natin, downhearted po sila, discouraged po sila. They are discouraged, mga minamahal. So kapag ka po ating iisipin, even sa buhay po natin, nangyayari po ito. Diba? Kagabi po, tinalakay natin na parang medyo may mga karanasan po tayo o sitwasyon po tayo na parang andilim. Diba? Naalala ko nga po yung sinabi ng psalmist, that God give us songs in the night. Siya po ay nagbibigay ng awit sa panahon ng kadiliman. Ano po? So, that is actually part ng ating pong karanasan bilang Kristiyano na may mga blurred sometimes sa atin na parang hindi natin matanaw ang liwanag, mga kapatid. So, at nandoon tayo sa katayuan na po pwede po na tayo po'y tinutuya, nasa kalagayang hinahamak, di ba? Wasak, yan po ang sitwasyon natin, devastated, in desolation, down, discouraged. So, name it, maaring ito po ay pinagdadaanan at nagiging kalagayan po natin. So mula po doon sa lahat ng naging pahayag na ito, sa sinasabi po ng Lamentations chapter 3, ito pong si Jeremiah ay lumundo doon sa sinasabi po ng verse number 21, na ang sabi niya, this I recall to my mind, therefore have I hope. So lumalabas po, may pumasok sa isip niya, doon po sa katayuang nakita niya ang kanilang kalagayan na nasa dilim, katuya-tuya, wasak, bagsak, di ba, nangihina. Tapos biglang may pumasok sa isip niya na ang sabi niya, dahil dito, mga kapatid, natanaw po niya yung tinatawag nating pag-asa. Di po ba? So sabi niya, this I recall to my mind, therefore have I hope. Ito po ay kapahayagan ng isang tao na kung saan po may pagkakilala sa Diyos. Di po ba? At may kaalaman sa mga ilang bagay na pinatunayan na po ng Panginoon. Ito po'y pahayag kasi na-recall niya. Meaning, naging karanasan at tayo po mga kapatid, it is good for us to somehow, once in a while, mabalik tanawan po natin, mapag-isipan po natin, maalala po natin. Di po ba? Ang Panginoon sa Kanya pong gawa sa ating buhay. Ang sabi po, this I recall to my mind, therefore have I hope. Minsan po mga kapatid, ang mga tao po kasi nasa mga maling inaasahan. Diba? Halimbawa po, yung ang kanilang pag-asa nasa kayamanan. So kapag po dumating doon sa time na naapektuhan po ang kanilang negosyo, ang kanilang kayamanan, paano na po yung pag-asa? Di po ba? So, hindi matibay. Hindi po matatag. Hindi pwedeng negosyo mo ang pag-asa mo. Hindi po pwedeng yung estado ng buhay mo ang pag-asa mo. Hindi po pwedeng yung lakas mo ang pag-asa mo. Kasi kung ang pag-asa mo nasa lakas mo, sa isang iglap, magugulat ka eh. Di ba? Nangihina ang tao. Di ba? Sa kabuhayan, mga kapatid, so, hindi talaga yun ang mga po pwedeng panghawakan. Ang gusto ko pong i-point out, mga minamahal, lahat ng bagay na meron tayo dito sa lupa, hindi po pwedeng iyan po ang maging basis po ng ating pag-asa. Okay? Ang kaibigan po pwedeng maging dahilan po ng ating discouragement. Di po ba? Pwedeng tayo po'y ma-frustrate sa ating pong pag-asa doon po sa ating kaibigan, sa ating pong mga mahal sa buhay, sa mga taong inaasahan po natin. So, only God is reliable. And it is good for us to somehow learn from this message, mga kapatid. This I recall to my mind, therefore have I hope. At ito po, mga kapatid, ay masasabi po nating tumutukoy
doon po sa 22 and 23. Okay? Yung pong sinasabi niya na pumasok sa isip niya, na naalala niya, ay yung pong tinukoy niya sa verse 22 and verse 23. Patungkol po sa pagiging merciful ng Panginoon. Patungkol po sa pagiging compassionate ng Panginoon. At patungkol sa pagiging faithful ng Panginoon. Tingnan niyo po, tutukan po natin, verse 22. Ang sabi ng 21, ito yung pumasok sa isip ko, kaya ako ay mayroong pag-asa. Diba? This I recall to my mind, therefore have I hope. Ano po yon? Verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. I want all of you to see yung tatlong bagay na binanggit dito. About the mercies of God, about the compassions, hindi po ba, of God, and about the faithfulness of God. So ito po ang gusto kong bigyan ng punto sa ating pong mensahe. These are the basis of our hope. Ito po yung masasabi po nating batayan, yung tungtungan ng ating pag-asa. Hindi ito katulad ng negosyo na talagang mainam lang kapag ka po masasabi po nating nananagana. Pero syempre po, sa reality of life, ang business po pwedeng may pagkakataon po na babagsak, di po ba? So kaya pag doon ang pag-asa, guguho po yan. Sa lakas ng tao, ang reality po, ang lakas natin ngayon, pero wala tayong kasiguruhan bukas. So kung ang pag-asa mo nasa lakas mo bilang tao, isang araw, guguho po yan. O anumang ipinapangahas po natin. So, hindi po mapangahawakan. But, in this message, marirealize nyo po na talagang itong basis ng ating pag-asa talagang reliable. Pwede mo talagang sandigan yung mercy ng Panginoon, compassion ng Panginoon, at yung faithfulness ng Panginoon. So, let me now share with you 3 things about this message. The basis of our hope. Number 1, the basis of our hope. The preserving mercies of God. The preserving mercies of God. Ang sabi po, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Pag tinignan niyo po ang kahulugan ng salitang mercy, papasok po dito yung forgiveness. Yung bang dapat maging kaparusahan ng bawat tao dahil sa mercy ng Panginoon, pinapatawad niya po tayo. Kaya po hindi natin pinagdurusahan yung dapat sana pagdusahan po natin. Alam nyo, ang Diyos po ay undeniably napaka-merciful. Sa usapan po ng salvation, ang dapat po sa atin talaga, impyerno. Ako, makasalanan ako eh. Lahat tayo makasalanan. What we deserve is hell because we are all sinners. Pero pag pinasok nyo po yung pagiging merciful ng Panginoon, ang sabi po ng Titus, mga kapatid, sulat po ito ni Apostol Pablo. Diba? Ang linaw po ng sabi po ni Apostol Pablo kay Tito. Ang sabi po niya, mga kapatid, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ako at ikaw, na dahil tayo po'y makasalanan, sa impyerno tayo pupunta, but because of the mercy of God, tayo po ay po pwedeng hindi pumunta sa impyerno. Ito po ay dahil sa kapatawaran ng Panginoon sa kasalanan ng mga tao pong magsisisi at tunay na magtitiwala, mananampalataya sa Kanya. So, yun po'y sa usapan ng kaligtasan. Pero sa totoo lang po, sa ating pong day-to-day life, di po ba? Sa ating pong araw-araw na buhay, isipin niyo po kung di merciful ang Panginoon. Di ba? Kasi we believe in the consequence. Meron pong consequence kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa katotohanan, kung hindi po merciful ang Panginoon, consumed na po tayo. Lahat po tayo lipol na, mga minamahal. Kaya nga, isa sa dapat na a-appreciate natin sa buhay natin at paalala, yun ang ating pag-asa. Yung pong preserving mercies of God. Yung habag ng Diyos na nagpipreserve sa atin para hindi tayo makonsume. Hindi po yan para i-abuse, mga kapatid. Pero ang reality po, ang truth na itinuturo ng Bible, our God is merciful. I remember the psalmist when he said sa Psalm chapter 116, and verse number 5,
Psalm chapter 116 and verse number 5. Gracious is the Lord and righteous. Ye, our God is merciful. So mga kapatid, mga minamahal, isang bagay na dapat magbigay sa atin ng pag-asa ay ang malinaw na katotohanan sa itinuturo ng Bible na ang ating Diyos po ay merciful. At yung mercies ng Panginoon ang nagpe-preserve po sa atin. Kasi kung tutuusin po, I am very sure na katulad ko, aamin kayo na halos araw-araw may pagkukulang tayo eh. Sumasablay po tayo, nakakalihis po tayo sa Panginoon, hindi po ba? Kaya iniisip ko lang po, kung hindi merciful ang Panginoon, sino pa kaya sa atin ang hindi consume? Sino pa kaya sa atin ang masasabi nating makakatagal? Wala po, mga minamahal. So, yun ang gustong ipaunawa po sa atin ng talata. Yun po ang masasabi po natin na naisip ni Jeremiah kung bakit siya'y may pag-asa. Dahil sa mercy ng Panginoon. Opo, posible na may mga nararanasan po tayo sa buhay na ito. Pero tandaan nyo po ito, magpakatotoo tayo. Mga kapatid, harapin natin ang katotohanan. Kung sa bawat pagkukulang natin, kung sa bawat paglihis natin, kung sa bawat pagkakasala natin, sisingilin tayo ng Panginoon. Sino po kaya ang hindi pa nagdurusa sa ngayon? So, syempre yung consequence, part ng pagtuturo ng Panginoon yan. Pero alam nyo po, sa mas malalim na pagtanaw, sapagkat ang Diyos natin merciful, forgiving po siya. Diba? Napaka mapagpatawad po ng Panginoon. Kaya nga, ang ipinagtataka ko po sa mga Kristiyano, kung talagang natutunan po natin ang salita ng Diyos, bakit kailangan pa po ba nating mga twiran? Bakit kailangan pa po ba nating magbigay ng mga excuses? Samantalang ang inio-offer ng Panginoon, forgiveness, kung magiging totoo lang po tayo, na tayo po'y magsisisi sa ating mga kasalanan. Diba? Ang sabi po ng 1 John chapter 1 and verse number 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At malinaw po na ang Biblia ang nagtuturo sa atin na sino raw po, mga kapatid, na magpapahayag, okay? Whoso confesseth and forsaketh, di ba? Ito po yung sa konteksto ng he that covereth his sin, di ba, shall not prosper. But whoso confesseth and forsaketh, they will have mercy. So, ang mercy ng Panginoon, inio-offer niya sa atin po bilang mga nakakagawa ng kamalian, sumasablay. Mga kapatid, let us appreciate our merciful God. Amen? So, let us appreciate the preserving mercies of God. Pansinin niyo po yung gamit, ho. Pansinin niyo po yung gamit. Nakalimutan kong sabihin yan kay Pastor Wendell na talagang medyo naging particular po ako na habang sinasabi niya, ang nasasabi ni Pastor, mercy. Pero for me, very important na ma-consider po natin, it is of the Lord's mercies. Diba? That we are not consumed. So ito po mga kapatid, for me, napakalaking bagay sapagkat ang habag ng Diyos bago araw-araw. Diba? Every day, may inio-offer siyang mercy. Why? Kasi yun ang magpe-preserve sa atin eh. Yung mercy ng Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit di tayo nalilipol. Yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nagdurusa, mga kapatid. Dahil nandyan yung preserving mercies of God. Kaya i-enjoy po natin, mga kapatid, ang katotohanan ng pag-asa meron po tayo because our God is a merciful God, full of mercy, mga kapatid. At yung mercies po niya bago tuwing umaga. Kaya nga, mga minamahal, sana po, sa anumang dinadaanan natin sa buhay na ito, katulad ng sinabi ko po ng mensahe kagabi, kung tutuusin, kung meron man tayong konsekwensyang maranasan, wala tayong karapatan na i-blame ang Panginoon. At kung sakali mang tayo po'y sinusubok ng Panginoon, di ba? Kung sakaling sinusubok tayo ng Panginoon, mga kapatid, maganda rin po na ating panghawakan ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya yung illustration na hindi itinuloy ni Pastor dahil nga alam niya, nagagamit ko po yung illustration na yan, na ang pinakamagandang paglalarawan po ng mercy, kasi di ba, ang mercy po, ito yung dapat mong danasin dahil sa mercy, hindi mo dadanasin.
Sa buhay natin, ang dami na eh. Ang dami na po eh. I am very sure na katulad ko po, aamin kayo, na talagang napakalaking bagay po na hindi sa bawat pagkakamali natin, singil ka agad. Diba? So, nandoon po yung lapat na habag ng Panginoon. Kinakahabagan po tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo nako-consume, mga kapatid. Sabi ko, kahit na pinya ka pa, alam nyo yung pinya, di ba? Maraming mata po yan eh. Hindi ko na ikukwento sa inyo yung alamat ng pinya. Pero ang pinya po, ang idea po niyan, marami siyang mata. Pero kung sa bawat pagkakasala po ng tao, halimbawa po, yung mata natin na itingin natin sa masama, okay? Nagkamali po ang ating mata. Ang sinasabi ko po, kundi merciful ang Diyos, kahit na pinya ka pa na napakaraming mata, ubos ang mata natin. Di po ba? Kahit na pugita ka pa na napakaraming galamay, kung magkakasala po ang ating kamay, at right away, sisingilin tayo ng Panginoon, kundi siya magiging merciful sa atin, naniniwala akong kahit pugita tayo, ubos ang ating kamay. Kaya yung palang dapat ma-appreciate na po natin sa Diyos na meron tayo. Siya po ay merciful God. So, ito ang naisip po ni Jeremiah, na sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng matitindi at madilim na karanasan sa buhay, this I recall to my mind. Ito raw po yung naisip niya. Therefore have I hope. Ano po yon? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. So, it is about the preserving mercies of God. Yan po ang basis, isa sa basis ng ating pong pag-asa. Ikalawa po, the prevailing compassions of God. So, alam niyo yung kaugnayan ng mercy and compassion, minsan malilito ka di ba? Dahil parang habag lang pareho yan eh. Parang kahabagan at awa ng Panginoon eh. Pero alam niyo, pag ginamit yung salitang compassion, bagamat kaugnay pa rin, it is more on love. Di ba? Yung prevailing compassions of God, yung pag-ibig ng Panginoon na nananaig, mga kapatid. Di ba? Yun po ang isang bagay na dapat magbigay din sa atin ng pag-asa. Because our God is a compassionate God. His prevailing compassion is one, of the basis ng ating pong pag-asa. Na talagang dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Alam ng Diyos yung mga pinagdaraanan natin. Kasi pag ginamit niyo po yung compassion, parang ganito po yan. Yung bang suffering na dinadanas ng tao, yung compassion po, yung nandun, yung pity mo rin di po ba? Sa Kanya, na inilalagay mo yung sarili mo doon sa Kanyang kalagayan kung bakit inaabot mo siya. Mga kapatid, yan ho ang compassion ng Panginoon. Inaabot niya tayo sa bawat kalagayan po natin, mga minamahal. Talagang masasabi po natin that our God is a compassionate God. Una po, doon sa preserving mercies, ang sabi po ng 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Okay, we are not consumed, meaning preserving mercies. Di po ba? Ang sabi niya, because His compassions fail not. Okay, please take note on that. His compassions fail not. So, prevailing compassions of God. Yung laging nananaig na habag ng Panginoon. Di ba? Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Alam nyo, hindi po madaling ipaliwanag ang klase po ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yung pong compassion, isa po sa pinagamitan nito ng Biblia, yung pong nasa Matthew chapter 9. Remember? Matthew chapter 9. Hindi po ba, doon po sa verse number 35 hanggang 38, ang sabi po roon, di ba? And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Sa verse 36, ang sabi po, but when He saw the multitude, He was moved with compassion on them. Ang idea po nito, nung nakita niya yung kalagayan ng tao, mga kapatid, gusto kong i-encourage kita. Wala kang pinagdadaanan na hindi alam ng Diyos. Wala kang nararanasan na lihim sa Panginoon. Wala kang laban na hindi alam ng ating Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, lahat ng sitwasyon natin sa buhay, hayag sa Panginoon. At hindi po natin po pwedeng, di ba, maisa-isang tabi ang katotohanan
na ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay talagang proven. Subok na subok po. Kaya nandyan siya lagi. Kasama mo siya sa laban. Okay? Wala kang mga sufferings na hindi ka tutulungan, aalalayan ng Panginoon. Alam nyo, dahil sa pagiging compassionate ng Panginoon, nandyan siya lagi para sa atin. Nandyan siya, mga kapatid, upang alalayan tayo. So mga kapatid, lagi nyo pong tulungan ang sarili nyo na ilagay nyo po sa isip ninyo para ang pag-asa po natin hindi mabuwag. Para ang pag-asa natin hindi mawala. Lagi nating ipasok sa isip natin. Yun ang itinuturo dito sa atin ng mensahe. Talagang matindi po, downhearted po si Jeremiah. Talagang very much discouraged po siya. Diba? Devastated po siya, mga kapatid, sa lahat ng nagiging sitwasyon nila. Buti na lang, naalala niya yung nagdala sa kanya doon sa pangahawakan sa isang tiyak na pag-asa. Ano po yun? Yung prevailing mercies of God. Ano po yun? Yung preserving mercies of God and prevailing compassions of God. Mga kapatid, lagi pong makapananaig ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kaya, hindi ba very comforting na malaman po natin na nandyan ang Diyos na talagang very compassionate, mga kapatid. Nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman natin. Nakikita niya ang difficulties ng sitwasyon natin. Alam niya yung atake ni Satanas sa buhay natin, and Him being a compassionate God, nandyan po siya, mga kapatid, and that compassion will always prevail. Lagi po, karakter ng Panginoon yan eh. Diba? Katangian po ng Diyos yan eh. Merciful siya, compassionate po siya. Kaya nga sabi ko, sa pag-aaral, alam nyo, ang talagang tibay ng pag-asa natin kung sino yung Diyos. Kasi pag inaral nyo po, yung attributes ng Diyos, yung characteristic ng Diyos, di po ba? Yung character ng Diyos, siya yun eh. Siya mismo po yun. Diba? Merciful po siya. Walang bahaging sa atin. Siya po talaga yun. Diba? Kinakahabagan po tayo ng Diyos kasi merciful siya. Pinatatawad tayo ng Diyos kasi forgiving siya. Di po ba? Ang Diyos ay compassionate, mga kapatid. Kaya nga, kanina dinidiin ko po sa inyo, huwag na po tayong kikilos ng parang ang galing-galing po natin. Huwag po tayong kikilos na parang kung makapamintas tayo sa iba, kung makahusga tayo sa iba. Kinahabagan lang po tayong lahat, mga kapatid. Lahat tayo kinahabagan lang po ng Panginoon. Kundi po sa habag ng Panginoon, tapos na po tayo, mga kapatid. Kundi compassionate ang Panginoon natin, lipol na rin po tayo, mga minamahal. Kaya itong kombinasyon ito, napakahalaga po sa ating pinag-aaralan. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassions fail not. Amen? His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So, mga kapatid, the preserving mercies of God, the prevailing compassions of God, and also the proven and persistent faithfulness of God. Diba? Ibig sabihin po, yung subok na katapatan ng Panginoon. Naalala ni Jeremiah, great is God's faithfulness. Diba? Bakit mo kakalimutan yun? Ipag-asa yun, lakas natin yun, tibay natin yun. Mga kapatid, ang ibig nating sabihin dito sa mensahe na ito, ano man ang pinagdadaanan mo, hindi ba subok na yung katapatan ng Panginoon? Proven po yan eh. Persistent po siya sa kanyang katapatan sa atin, mga kapatid. Yung faithfulness niya, hindi po yan nagmamaliw, hindi po nawawala. Walang panahon na hindi tapat ang Diyos. Pag kami pagsubok ka, tapat ang Diyos na hindi po pwedeng, hindi kanya tutulungan sa pagsubok na kinakailangan mo. Sa mga pagkukulang o sabihin natin pong mga provision para sa atin, faithfulness po ang dahilan kung bakit nagpo-provide ang Diyos sa atin. Faithfulness po ang dahilan kung bakit po ang Diyos hindi niya tayo pinababayaan. Our God is ever faithful. Kaya nga, yung pong kanta kanina, di ba? My Redeemer is faithful and true. So, yun po, dapat maging comfort natin yun, mga kapatid. Ang ginamit po niyang salita, na naalala raw niya, kung bakit siya nagkapag-asa, great is thy
faithfulness. Diba? Dakila ang katapatan ng Panginoon. So, tatlong bagay po ito na ating pong tinutungtungan ng ating pag-asa. Ito po yung pinagbabatayan ng ating pag-asa. Kaya ang pag-asa natin, mga kapatid, mapangahawakan kasi yun po merciful ang Diyos, compassionate ang Diyos, faithful ang Diyos. At sa outline nga po natin, preserving mercies, prevailing compassion, and proven faithfulness. Yan po ang pag-asa natin, mga minamahal. Kung hanggang kailan ang pandemyang ito, hindi natin alam. Kung ano pa magiging epekto natin dito sa atin ito, hindi natin alam. Kung ano man po ang papayagang maranasan natin, ewan ko po, mga minamahal. Pero isang bagay lang ang sasabihin ko sa inyo. Ano man ang kalagyan natin, ano man ang pagdalan sa atin ng sitwasyong ito, ang pag-asa natin na dapat itatak sa isip natin, God is merciful, God is compassionate, God is faithful. Amen? So kaya nga sa atin pong magiging paglulundo sa message na ito, maganda po siguro na para lagi pong buhay ang ating pag-asa, mga kapatid, una, recall and remember the mercies, the compassions, and the faithfulness of God. Recall and remember. Diba? Lagi nating maalala, alalahanin, yung kanyang habag, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagtatapat. Amen? So yun po. Kaya nasa sayo na ngayon to. Nasa sayo na ngayon to. Kung talagang hindi mo pa rin bibigyan ng atensyon, kung hindi ka doon magpo-focus sa pagiging merciful, compassionate, and faithful ng Panginoon, so ano pa ang aasahan mo sa buhay na ito? Ang ating tibay ng pag-asa ay ang habag ng Diyos, ang compassion ng Panginoon, at ang katapatan ng Panginoon. Amen? Recall and remember the mercies, compassions, and faithfulness of God. Okay? Second, realize and recognize. Realize and recognize the mercies, compassions, and faithfulness of God. Maganda po na lagi nating kilalanin po yan. Amen? Lagi nating kilalanin po yung kanyang habag, yung kanyang compassion, at ang kanyang katapatan. And then, para sa pag-asa po natin, rely, mga kapatid. Rely on the mercies, compassions, and faithfulness of God. Ito po yung mga tatandaan nyo po tungkol sa mercies, compassions, and faithfulness of God. Recall and remember, realize and recognize, and rely. Yun po ang ating magagawa. Para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng ito. Para makayanan po natin ang lahat ng dinadaanan natin. Lahat ng matitinding sitwasyon natin sa buhay. Para mapagtagumpayan natin kung may dilim man sa panahon ng buhay mo ngayon, kung may dilim man, kung meron man pong bigat, kung meron man pong mga discouragement, nawa, alalahanin mo. Alalahanin mo ito upang ikaw ay magkaroon ng tibay ng pag-asa. It is of the Lord's mercies, the preserving mercies of God, that we are not consumed. Because His compassions fail not, the prevailing compassions of God. They are new every morning. Great is thy faithfulness, the proven and persistent faithfulness of God, the basis of our hope. The mercies, compassions, and faithfulness of God. Ngayong gabing ito, mga kapatid, mga kaibigan, nawa anuman ang pinagdadaanan natin, payagan niyo po na palakasin kayo ng Panginoon sa katuruang ito, sa mensaheng ito, sa salita ng Diyos na kung saan ito talaga ang maaari po nating panghawakan. Uulitin ko po, hindi kayang ipangako ng kahit sino sa atin na tayo po ay makatatagal sa sitwasyong ito. Pero ipasok po natin ang Panginoon. Ano man po ang mangyari, ang mahalaga, yung tibay ng ating pag-asa. Amen? At ang Diyos, ang ating tunay at tanging pag-asa sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Paalala, no hopeless case, no helpless case, kung ang pag-uusapan natin ay ang Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, merong tulong mula sa Panginoon.
At anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, ang tanging pag-asa ay ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos at nawa ito po ay ating pakatandaan. Sige po, lapit po tayo sa Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, aming Panginoon, kami po'y nagagalak at muling nagpupuri sa mensaheng ito na aming napakinggan. Nakita namin na sa buhay sa mundong ito, posible na kami po ay makaranas, na kami po ay nasa dilim. Maaari kaming makaranas ng rough road sa buhay namin. Maaari kaming makaranas ng mga kahirapan, ng mga sakit. Pero napakaganda po ng paalala ng mensahe na lagi naming alalahanin ang nagbibigay ng tibay ng pag-asa sa amin. Ang iyong habag, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagtatapat. Dakilang Diyos, nawa muling na-encourage ang bawat isa po sa amin sa pamagitan po ng aming pagsasalo-salong ito sa iyong banal na salita. Ingatan mo po kami, patuloy mo po kaming patatagin, at dakilang Diyos, hiling ko po lagi na ang mga bagsak ay iyong itayo, dakilang Diyos. Ang nangihina ay palakasin mo, Panginoon. Ang mga may kagipitan, nawa Panginoon, tugunan mo po sa aming mga pangangailangan. Ang mga naguguluhan, bigyan mo po ng panatag na puso at isipan. At ang mga may kabigatan, O Diyos, bigyan mo po ng kagaangan. Ang may karamdaman, bigyan mo po ng kagalingan, Panginoon. Ngayong gabing ito, O Diyos, ay ako po'y pinagkakatiwala ang bawat isa. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, O Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ang pwede namin panghawakan. Salamat sapagkat ikaw ang aming kalakasan. Salamat sapagkat ikaw ang tibay ng aming pag-asa, O Diyos. Nawa, wag naming limutin ang aming tinalakay ngayong gabing ito. Bless your people, O Lord. Bless each and every one of us, O God. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you. We honor you, O Lord. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At patuloy po tayong magpanalanginan sa isa't isa. At nawa, ang ministeryong ito ay patuloy na maging pagpapala po sa inyo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na lagit-lagi nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat sapagkat siya po ang tunay nating pag-asa. God bless you po. Heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought